at silipin ang idinaos na konsyerto sa palasyo na pagpupugay sa hindi matatawarang kontribusyon ng Philippine film industry na humubog sa ating kultura at sining. Ihahatid sa atin yan sa sentro ng balita ni Clazel Pardilla. Napuno ng mga iniidolong star at nagningning ang entablado ng Malacanang kagabi. Sa ika-5 edisyon kasi ng konsyerto sa palasyo, present ang mga pinakamalalaki at sikat na star sa telebisyon at pinilakang tabing. Para sa pelikulang Pilipino ang tema ng pre-holiday celebration. Layo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos na bigyang pugay ang hindi matatawarang kontribusyon ng Philippine film industry na humubog sa ating sining at kultura. Itinaon ang event sa ika-50 edisyon ng taunang Metro Manila Film Festival bilang suporta sa 10 pelikula na ipalalabas sa sinihan sa darating na Pasko. Isang karangalan ang kilalanin ng ating industriya para sa ating kontribusyon sa lipunan. Sa bawat pelikulang ating napapanood, nagpapasaya o nagpapaluha, oras ang punguna ng ating mga kapwa-artista at mga taga-produksyon para lang makapaghatid ng dekalidad na produkto. Noong 2020, hindi nagkaroon ng tradisyonal na palabas ang MMFF entry sa mga sinihan dahil sa pandemya. Kaya mahalagaan niya na suportahan at ibalik ang dating sigla ng mga pelikula. Na-appreciate namin ito, malaking tulong ito, lalo pa talagang naghihingalo ang pelikulang Pilipino. Ano mang tulong ngayon na ma-appreciate namin lahat. I'm happy that I feel the government support in my craft. Kabilang sa 10 pelikula na ipalalabas, ang The Breadwinner is Strange Frequencies Haunted, Taiwan Hospital, Isang Himala, The Kingdom at Green Bones. Kasama rin ang My Future You, Hold Me Close, Uninvited, Topak at Espantaho. Napakalaking bagay po na alam naming may suporta mula sa gobyerno, lalo na po sa ating Pangulo. It's my first time here and I'm just really happy that they really support Philippine cinema. Tiniyak naman ng mga MMFF artists na pasisiyahin, paluluhain at bibigyan ng dekalidad na pelikula ang kanilang mga fans sa darating na Pasko. Mga baguhan kami, hindi kami ganun pakatagal sa showbiz. Papatunayan namin na kaya namin makipagsabayan at kaya namin magbigay na isang napaka-quality. Pero bukod sa takilya, hindi lamang nagbibigay saya ang mga pelikulang Pinoy, kundi trabaho at hanap buhay mula sa mga manunulat, direktor at manggagawa sa harap at likod ng kamera. Napakahalaga talaga na bigyan natin ng honor and importance yung ating film industry dahil nagbibigay ito ng kabuhayan sa ating mga kababayang Pilipino. And this gives opportunities for fellow Filipinos and the rest of the world to discover the beauty of our country and the talent of the Filipino people. It proves once and for all that this is one administration that does not just merely give lip service. It's not merely a set of promises. It's not merely reaching out to the Philippine film industry when there is something needed from the people of the industry. Here we see a deliberate and concentrated and concerted effort of the administration to really help the film industry, which is in dire need of the support of the government. Kasabay nito na bigyan ng pagkakataon na makilala ang ilang Pilipinong mga awit, mananayaw at iba pang alagad ng sining na nag-perform sa konsyerto sa palasyo. Na inisyatiba ng Office of the President kasama ang Radyo Telebisyon Malacanang. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.